Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito. It's February 13. Tunay nga pong ang presensya mo, ang pag-iingat mo sa bawat isa ay nandyan. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Welcome po muli sa Holy Christ Church Morning Devo. Ate Lily. Good morning po muli. Salamat po. Narito muli tayo sa HCC Morning Devotion. Salamat sa pag-akay ng Panginoon sa atin araw-araw. Pagod man, busy man ang mga nanay, pero we're here sa pagtugon ng Panginoon. At yun po yung pinaka-importante. Yung pagtugon natin, yung ninanais natin, tayo mismo, intentional na lumalapit sa Panginoon. Makilala pa siya more, to draw, maging mas malalim pa yung relasyon natin sa Panginoon, to know Him more, draw closer to God. Gala yung draw me close to you, never let me go. Saka yung awiting kanina, napakaganda po. Yung sa pangalan ni Kim, napakaganda ng pangalan ni Jesus Christ, to break every chain. Beautiful name, Jesus Christ. Lagi natin ang babanggitin ang pangalan ni Kristo. Dahil ang si Kristo, tatawagin lang natin siya. Yung mga taong umaasa, nagtitiwala, makakaasa tayo na tutugunin tayo sa in times of talagang nangangailangan tayo ng tulong. At si Kristo lang, si Jesus Christ lang ang tanging makakatulong sa makakapagpatagumpay sa ating mga pagsubok. Amen po. Salamat. Amen. Si Smiles, yes po ate. Po, pating ko muna po pala, sorry po. Sis Annalise, Sis Janet, si Nanay Lolita, good morning po. At nandito ka po muli. Natutuwa po kami at nalulugod na makasama namin kayo, Sis Abby. Sis Abby. Wala pa. Sorry po. Ayan, Sis Mais, ang nanay ni Sis Mais. Sis Ana Iwasaki, good morning. Salamat po. Ayun pag-join, Sis Ana, Tinche, Sis Maridel, Sis Joy, Sis Cathy, Sis Nancy, Sis Eva, Sis Mimi G, good morning po sa mga taga-Canada, taga-America, taga-Japan. Mapagpalang Thursday po muli. At i-announce ko na po, mamayang gabi, may Dulos for Christ po tayo, gawain muli. At sa gabi po ito, 8:30. At sa mga nanonood sa online, invite kayo, free to join po para po tayo ay pagkain po spiritual, sama-sama tayo magpalakasan at tumago sa pananampalataya kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Amen. Sige po, Mais, pakilid po ng prayer. Okay. Let us pray po mga kapatid. Diyos Ama namin sa langit, nagpapasalamat po kami sa iyo Ama para sa lahat na nagtitipon ngayon dito kasama namin mga kapatiran at sa mga wala din po, hinihiling po namin na palibutan mo kami Ama ng iyong makapangyarihang banal na Espiritu at nagbabagong buhay na presensya mo Panginoon. Salamat po Ama sa pagmamahal sa bawat isa sa amin at sa pagtawag sa amin Ama para lumakad na kasama mo Panginoon. Lumalapit po kami Ama sa iyo habang Pasensya na po. Samahan niyo po kami Ama. Samahan niyo po kami Ama na ikahayag ang pag-asa sa landas. Ama, mag-ilawan ka na po palawasin mga pahayag at sa landas. Ama, mag-ilawan ka na po palawasin mga pahayag upang yung salita sa araw na ito. O Lord God, bigyan mo po kami ng pagtitiwala sa iyo, Ama, sa pamamagitan ni Kristo. Hindi po namin makakaya na lumapit sa iyo, Ama. Tulungan niyo po kami upang magkaroon kami ng sapat na kakayahan at karunungan upang maunawaan namin ang iyong salita. Tulungan niyo rin po ang magpapahayag sa araw na ito. Kayo nawa ang maglagay sa kanyang labi. Naway maunawaan din ng mga makikinig ng mga kapatiran namin ang iyong salita, Ama. Tulungan niyo po ang bawat isa na magkaroon ng kapayapaan at pag-ibig at pangunawa. O Lord God,
Maraming salamat po sa panibagong araw na ito. At kami yung pinagtipon-tipon na tawarin niyo po kami bago kami lumapit sa iyo at gawin ang iyong kabanal-banal na salita sa araw na ito. Tulungan niyo po kami magbago. Bawat isa, ibuin niyo po ang puso na tunay po na ikaw ang aming mapasalamatan at maitaas sa araw-araw, hindi lang po sa araw na ito. Tawarin niyo po kami, Ama, kung kami nagkukulang sa iyo. Hindi sapat ang aming karunungan, ang aming pag-ibig sa iyo, Ama. Hindi sapat ang namumutawi namin sa aming bibig na pasasalamat at paghingi ng tawad sa iyo, Ama. Kaya naman, Ama, ituro niyo po sa amin na paano magmahal at umunawa sa bawat salita na ituturo mo sa araw na ito. Maraming salamat po, Lord God. Banal na Espiritu, maging ilaw ka nawa at tanglaw sa aming mga paanan upang makarating sa paanan mo, O Lord God. Ang lahat pong ito ay dalangin ko at dalangin namin lahat na naririto. In the name of Jesus, hallelujah, Lord God. Itinataas po namin ang gawain ito at dinideklara din namin ito na may pagkatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' almighty name we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. 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 Praise God. Amen po. Punong-puno Hallelujah. na. Amen. Punong-puno ng pasasalamat ang panalangin ni Sis May. Salamat po. Tunay nga dapat siyang pasalamatan, papurihan. Dahil ang ating Diyos lamang ang dakila at nagtunay na nagbibigay sa atin ng kalakasan, tagang kapayapaan. Salamat sa banal na Espiritu na iniwan niya para sa atin upang maggabay sa atin sa araw-araw. Amen. Ngayon po, ngayong araw po ang ating exhorter is busy po talaga. Kaya nagpadala po siya ng video para po i-play ko po sa ating pong pakinggan sama-sama. Kung meron po kayong ballpen at notebook, kung may time kayo pang mag-take, dahil ito po ay video lang po, hindi siya attend ngayon. And God bless her. At sige po, i-share ko lang po pagkinig sa banal na salita. Watch. Sis Jen, watch together po ba? Alin po Share screen po. Sige po. Sige po ha. Ang dali lang po ha. Tingnan natin kung ano. Okay po. Sige po. Ayan, start na po ako. At ihanda po natin mga puso, ang ating tenga sa pakikinig, ang ating mata. Ayan, sis. Ayan po. Ayaw Good morning! Welcome to HCC Morning Devotion. Bago po tayo magsimula, hayaan niyo po muna akong mag-alay ng maikling panalangin. My Father in Heaven, Ama naming makapangyarihan sa lahat, my Savior, my Protector, my King, my Lord. I offer all of this to you, my Lord. Naway kayo po ang siyang mangusap para sa amin. Ang nais mo, Panginoon, ang siyang lumabas sa aking bibig. Gawin niyo po akong instrumento upang ihatid sa mga nakikinig ngayon ang nais mo pong sabihin. Naway kayo po ang maging sentro namin ngayon. Maisabuhay, maunawaan, at magrema po sa amin ang inyong banal na salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. We pray all of this in Jesus' name. Amen. Ate Lily, paki-post po muna saglit. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang Yes. Paki-post po, kasi nakikita lang siya sa akin, kalahati lang. Ano po ba? Paki-open up kaya. Open up. Yan. Ayan. Ayan po, kita. po at pribilehiyo. Kaya lang sa maliit atin siya. maghatid, Maliit, magbahagi Ate ng Lily. salita ng Diyos. Pag ganito naman, Tunay nga Paki-post po muna, na Ate Lily, para wala sarap tayong sa mamiss. Paki-post, tapos, ayan, okay na. okay na po. Opo, okay na.
nga pong napaka-sarap Paki-mute sa daw po pakiramdam ako. na mag-serve. Sige, mute kita. Napakaganda po ng topic natin ngayong umaga. Ang key verse po natin ay manggagaling sa Romans Hindi ka pwedeng mag-mute. Pag minute kita, hindi lalabas yung sound. Paki-on mo uli po, Ate Lily, yung sound mo. dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas Salamat po. ng lahat ng sumasampalataya. Una ang Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo. Can you boldly say, I am not ashamed of the gospel? Matapang mo po bang masasabi na di mo ikinahihiya ang Ebanghelyo? The gospel or the good news is the reality that Christ came to this earth to pay the price for our sins. Ang Ebanghelyo o mabuting balita ay katotohanan na si Kristo ay naparito sa mundo upang bayaran ang ating mga kasalanan. Sa pamamagitan po ng paglalagay ng ating pananampalataya sa Kanya, hindi lamang po napatawad ang ating kasalanan, kundi ginantimpalaan din po niya tayo ng buhay na walang hanggan. Napakagandang mensahe po, di ba? Puno ng pag-asa. Lalo na kung nakikita natin ang makasalanang mundong kinalalagyan po natin ngayon. It's a great to know this is not an eternal home, kundi after po ng buhay natin dito sa mundo, ang eternal po ay sa piling niya. Doon po may forever. Knowing what Paul said caused me to pause and ask a question. Why are we not ashamed of gospel? Bakit hindi natin ikinahihiya ang Ebanghelyo? Isa pang tanong na pumasok sa isip ko, bakit ba natin ikahiya ang Ebanghelyo? I want you to consider with me this and other questions in light of the wonder and beauty of the gospel. What does Paul means when he says this? Yung sa Roman 1:16 na po. Number 1 po, embarrassed or guilty because of one's action. Correction. Number 2 po, reluctant to do something through fear of embarrassment or humiliation. Magsimula po tayo dito. Ano nga po ba talaga ang ibig sabihin ni Paul sa pahayag niya sa Romans 1:16? Kapag tinutukoy mo ang salitang nahihiya, meron po tayong dalawang kahulugan na naaangkop sa talatang ito. Napahiya o nagkasala dahil sa mga kilos, katangian o samahan ng mga tao. Number 2 po, nag-aatubili na gawin ng isang bagay sa pamamagitan ng takot sa kahihiyan. When you apply the definition, it gives a nice framework to what Paul is really saying. Here's what Paul means. I am not embarrassed to be associated with the gospel, and I am not reluctant to proclaim the gospel because of the fear of humiliation. Not only it is not ashamed of the gospel, he is proud to be associated or affiliated with the gospel. He counts it an honor to tied up or connected to Jesus. So, gaya po ni Paul, dapat hindi po tayo iyan pahayag ang gospel. At makikita po natin kung paano niya ipagmalaki ito. At napaka-bold niya po na ipaalam sa lahat. Actually, isang karangalan nga po sa kanya na magkaroon ng connection kay Jesus. Ngayon naman po, what does it mean to be ashamed of the gospel? This is simply the opposite nung una po nating dinalakay. It means that you are shy away from identifying with or sharing the gospel because you are worried about being tied up to Jesus. This worry is based on fear of embarrassment or humiliation. Ito po kabaliktaran po nung nauna kung si Paul po sobrang proud siya at hindi na nahihiya. Ito naman ayaw magkaroon ng connection sa Panginoong Diyos. Kabaliktaran nung una. So if you are going to be honest,
there have probably been times when you have been on both sides of the question. Yung isa, di ba po, proud na talagang proud siyang ipamalita yung gospel at magkaroon ng connection sa Panginoon. Tapos yung isang question naman po, ito naman yung nahihiya. So, may times po ba na both na pagdaanan mo? Ako po, I'm going to be honest po. Ako po, there have been times when I didn't even want anyone to know I was attending Bible study or posting some verses. Hindi po ako nagpo-post sa Facebook ko, no? Kasi, ayun nga, for fear of embarrassment or humiliation, lalo po nung nag-i-start pa lang talaga ako. Kasi iniisip ko po na aasarin lang ako nung mga kagaya ko dati. Iba kasi yung tingin ko sa mga katulad po natin ngayon. Isa po ako sa mga nangaasar din sa mga amen, amen, hallelujah. I use that words po bilang pang-asar sa mga katulad po natin ngayon. Tingin ko din po kasi dati sa mga katulad natin is boring, KJ, ayun nga, killjoy, jologs, corny. But I was wrong. And I'm so sorry po talaga. Nirepent ko na po yan kay Lord. Talagang hiningi ko po ng tawad yan. But when I accepted God po as my Savior and offer my life to Him, nabago po ang lahat. I started sharing verses, attending Bible study. Yun, nabibiti na nga po ako, diba? Gusto ko attend. And then watching YouTube or anything about God. Yung pakiramdam po na I want to know Jesus. Yung uhaw na uhaw ako po sa mga salita niya. Kaya now, I'm proud to say that I am a child of God. Wala na po akong pakialam sa sasabihin sa akin ng iba. Yung ibang kagaya ko lang din po dati na nagpo-persecute sa mga mananampalataya, no, talagang grabe po mga asar. Wala na pong makakapigil sa akin ngayon na i-share ang gospel, i-share ang kabutihan ng Panginoong Diyos. By the way, if you have ever been ashamed of the gospel, don't beat yourself up. You are in good company. Remember, even Apostle Peter was ashamed and denied his affiliation with Jesus Christ. I think you would agree. He came out well on the other side of it. Now, let's talk about who is Paul. If you are not familiar with Paul's journey to Christ, let's say this. There is no screenwriter in Hollywood that could have created a better story of Paul's conversion. Prior to his conversion, he was Saul of Tarsus, a Pharisee. In fact, he was the Pharisee of the Pharisees. Okay, let's listen to his own word describing himself before he came to Christ. Philippians 3 verse 4-6, if someone else thinks they have reason to put confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law, a Pharisee, as for zeal, persecuting the church, as for righteousness, based on the law, faultless. Basahin din po natin sa Tagalog. Mas maganda kasi sa Tagalog eh. Okay, galing po sa Filipos, chapter 3, verse 4-5. Kung sa bagay, mayroon akong maipagmamalaki. Kung ang pagsunod sa seremonya ang pag-uusapan, kung iniisip ni Numa na may katuwiran siyang magmalaki, sa mga bagay na ito, lalo na ako. Sapagkat noong 8 araw pa lamang ako, ay tinuli na ako. Isa akong Israelita na mula sa lahi ni Benjamin. Kaya kung pagiging tunay na Hudyo ang pag-uusapan, talagang tunay akong Hudyo. At kung ang pagsunod sa kautusan ng mga Hudyo naman ang pag-uusapan, talagang sinusunod ko ito dahil Pariseyo ako. Kung tungkol naman sa sigasig ng pagsunod sa relihiyon ng mga Hudyo, inusig ko ang iglesia. Walang mapipinta sa akin pagdating sa pagsunod sa kautusan. If you notice in the description, he was not only zealous for the law, he was a persecutor of the early church. So, manguusig po siya. Isa sa unang pagpapakilala po kay Saul is the stoning of the Stephen in Acts 7. Even though Saul was zealous for the law,
He had a reputation of someone to be feared because he was having Christian thrown as executed. Kung ikaw po ay Kristiyano nung panahon niya, nako malamang po, isa ka po sa matatakot kay Saul. Yet, it was this Saul who God met personally on the road to Damascus, which changed his life forever. Mababasa po yan sa Acts 9. Try niyo pong basahin, maganda po yung story na yan. Mula po sa pagbabagong iyon, siya ay naging champion of the faith o kampiyon ng mga sa pananampalataya at isang apostol ng mga Gentile. Now po, di na po talaga natin kailangan ipagtaka pa why Saul or Paul is not ashamed of the gospel. Nakita po natin siya bago yung conversion niya. The boldness and persistence with which he went after the early church. Kaya po dun sa Romans 1:16, it's simply a carryover from the passion and intensity he demonstrated before he was converted. After the conversion po, si Saul ay tinawag na Paul o Pablo. Madalas na siyang tawagin po sa pangalan na yan, Paul. Yan na po yung laging tawag sa kanya. Yan, mababasa po natin yan sa Acts chapter 13 verse 19. Then Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked straight at Elymas and said, yan sa Tagalog po, pero si Saulo na tinawag ni Pablo ay napuspos ng banal na espiritu at tinitigan niyang mabuti si Elmas at sinabi. One of the wonderful things about salvation po is that while God changes your sinful nature, He will often leave or refocus some of the qualities you possess. He will redirect things like your drive, your passion, your nature, skills, and abilities in direction that now honors Him. Kaya naman, ang mga taong mahusay na sa isang bagay bago pa sila naligtas, still remain great after that they get saved. Hindi naalis ng Diyos ang skills. Niritool ito at ginagamit para sa kanyang layunin at kaluwalhatian. Ginawa niya po ito kay Paul at ginagawa rin niya po sa ating lahat. Now, why should we not be ashamed of the gospel? There are many reasons that I could possibly give you as to why you should not be ashamed of the gospel. I want to give you only one today. The reason you should not be ashamed is because Jesus was not ashamed to hang on a cross and die for you. Hindi ko alam kung gaano mo kadalas iniisip to. Ngunit ang kamatayan ni Jesus ay di lang masakit. Ito po ay kahiya-hiya. Alam niyo, bago po siya ipinako sa krus, kinutya siya, binugbog, dinuraan at hinubaran. Whatever dignity a man would have was completely stripped from him. Pero sinabi sa atin ng Biblia kung bakit niya ginawa yun. At kung bakit mo ipagmamalaki ang ginawa sa iyo ni Jesus. Para po sa ating lahat yun. Consider these verses in Hebrews. Hebreo 12, chapter 1-3. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin. Mula sa simula hanggang sa katapusan. Iniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil iniisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan trono ng Diyos. Isipin niyo mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao para hindi kayo panghinaan ng loob. Jesus endured the cross for the joy set before Him.
Part of that joy was knowing that his action were winning redemption for you. Si Jesus ay dumaan sa kahihiyan at humiliation sa krus para lang sa iyo. When you understand what He endured for your salvation, this is the heartbeat of the gospel. He loved you so much that He could not leave you in your sinful condition and had to provide a way of redemption for you, even at great personal cost of Himself. Kaya walang dahilan para ikahiya ang gospel, bagkus dapat maging proud and thankful tayo. If He would go through that for you and me, then we should stand tall and proclaim the gospel without any embarrassment or fear of humiliation. Huwag po tayo matakot o mahiya magpahayag o magsalita. Mga minamahal kong kapatid, gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na napaka makapangyarihan ng salita. There's a power in words. I don't think that many people take the time to really think about how powerful the words can be. One positive or negative words from us to another person can affect their entire day. Words have the power to inspire, motivate, comfort, encourage, influence, and heal. Words have the power to build up ng isang tao, magpalaya ng isang tao. Words can damage soul, so think before you talk. They can also cause harm, pain, and damage to ourselves and others. Word can tear a person down. Ganun ka-powerful ang salita. Ganun po ka-influential ang salita. Kaya sinasabi nga po sa quote na, the pen is mightier than the sword. Meron din po niyan tayo sa Tagalog. May talim nga daw po yung dila. O mas matalim pa ang salita kaysa sa tabak na sumusugat sa puso't damdamin ng isang tao. Sa Bible nga po, diba, sa paggawa ng mundo, ginawa ni Papa God ang mundo gamit ang salita. And God said, let there be light. Nagkaroon ng ilaw. Let there be an animals. Magkaroon ng halaman. Magkaroon ng land at karagatan. Lahat yun, it is created by the words, true words. Kaya alam po ni Lord kung gaano ka-powerful ang salita. Kaya ngayong umaga po, napakasimple lang po ng paalala sa atin ni Lord. Do not be ashamed to spread the gospel. Do not be ashamed to share your testimony. Huwag po tayo mahiya i-share ang kabutihan ng ating Panginoon. Never be afraid to share the testimony. Paano ka binago ni Lord? Kung anong ginawa niya sa'yo? Kung anong ginagawa sa'yo ni Lord araw-araw? Paano siya kumikilos sa buhay mo? Kung anong experience mo sa love ni Lord? Kung anong experience mo na si Lord yung nagpapagaling? Na si Lord yung nagpo-provide? Never be ashamed to talk and spread His word. The gospel, to spread how powerful, merciful, kind, loving God we have. Ano po ang ibig sabihin ng gospel? Ibig sabihin po nun, good news. Every time you're sharing your testimony, you are sharing goodness na merong Diyos na mahal tayo, na merong buhay at totoong Diyos. Siya ay namatay para sa atin to take away all of our sins, to restore us, to make a new creation, to redeem us, para maagaw tayo sa kamay ng kaaway. Never be afraid po na i-share ang testimonya mo. Never be afraid to share your struggle. Lahat po tayo may struggle. Lahat po tayo may baho. That's what makes us human. And nakita ko po ang power dito. Nakita ko po ang power ng pag-share ng struggle. Especially if minister ka, it lets the people know that meron silang kasama in their journey of struggle. Kasi alam niyo po, yung testimonya natin, yung struggle natin, can also key to unlock someone's prison. Maraming beses ko na pong nararanasan na nakapag-testify yung isang tao in regards to their struggle. In loss, lust, struggle in anger, and sobrang nakako-comfort ako.
Kasi sila rin pala nararanasan yung ganun. Kung sila po na-overcome nila yon, ako rin po pala pwede kong ma-overcome yon. Not by myself, but through the power of Jesus in me. Kaya never be afraid to share o tingnan po natin yung struggle ng iba bilang inspirasyon po natin. Tingnan po natin mga kapatid yung nasa Bible. Yung Samaritan woman na nakatagpo ni Jesus sa well. Itong Samaritan woman na to, ito yung mayroong 5 asawa. Tapos, after nung encounter niya kay Jesus, after encountering the well of life, tumakbo kagad siya dun sa bayan niya. Tapos sumigaw ng malakas, "Come see a man who told me all the things that I did." Ano pong ginawa niya after encountering po kay Jesus? Nag-testimony kaagad siya. Tinawag niya po yung buong city niya. Tapos ano pong ginawa niya? Hindi niya naman po pinupoint sa sarili niya Pinupoint niya po kay Jesus. Kasi nga po alam niya na it's not all about her. It's all about Jesus. Kasi si Jesus yung nagpapalaya. Si Jesus yung nagpapagaling. Si Jesus yung nagre-redeem. Siya yung nagsiset us free. Kaya mga kapatid, never be afraid to share your testimony. Because it's really powerful. And your testimony mo kapatid, it leads people to Jesus. It leads them to Jesus. Just like what happened to me. Yung kinaiinisan kong testimony na sabi ko po noon, ano ba yan? Ang drama naman. May umiiyak pa. Yun po yung naging way na malid ako kay Jesus. Na itong mga taong ito, nakita ko po na mas mabigat pa pala yung pinagdadaanan nila sa akin. But still, nakakaya pa rin nila at nananatili na may joy pa din. Sabi ko, bakit kaya? Paano kaya nangyari yun? So, possible din na pwede din ako. At lahat yan, alam niyo po, natagpuan ko po lahat sa Diyos. Glory to God po talaga. Na despite po sa lahat na napagdaanan ko, di po ako pinabayaan ng Diyos. At ito po ang papatunay na napakahalaga po ng testimonya ng bawat isa. Now po, despite of what happened, diba ito po ako nagpapatuloy na nagpapalakas sa Panginoon Diyos. Now, much stronger than before. Kasi nga po, may Diyos ako na talaga pong napakabuti sa akin. I surrender to Him everything po. Tingnan niyo po kung gaano po kabuti yung mess po, turn into message. Yung misery, naging ministry. At yung city po ng Samaritan woman, na-save po sila just because of one single testimony. It created a ripple effect. Kaya nga mga kapatid, ito po ang paalala sa ating ngayong umaga. Never be ashamed or afraid to share the gospel. The good news of Jesus Christ in our life. Ako po, maldita po talaga ako dati. Diba? Mukhang pera, puro pera. For how many years po, nakulong po ako sa pagtatrabaho, naging workaholic, as in workaholic na malala, na depressed. Nung nawala na yung perang ginawa kong mundo, naku, muntik na po talaga akong madets, no? Pero, yun nga po, ilang hospitalization ako nun. Pero, yun nga po, iba po talaga pag si Lord ang kumilos sa atin. Pag pinaubaya po natin lahat sa Kanya, hindi na po yung not me, not by my works, not by my goodness, but by the grace of Jesus. Kaya kung ako po nakalaya, ikaw din kapatid, pwede kang makalaya. Kaya, I hope that starting today po, we can stand like Apostle Paul. The gospel is good news. This good news is reason to stand firm and boldly proclaim it. Maging courageous or matapang tayo sa pagtayo at pagkilala kay Jesus na walang takot at di kailangang mahiya. Sapagkat ang Ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos. It is the power of God.
And it truly is the only hope of salvation for everyone who will believe. Ayan, salamat po sa pakikinig. To God, all be the glory po. God bless us all po. Amen, amen. Amen. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa buhay ni Sis Bebs na ginamit ng Panginoon ngayong umaga na makapagbahagi sa atin ng salita ng Diyos. Ayan po, nag-send na po siya ng video kasi busy siya ngayong umaga, kaya alam niyang busy siya, but she has the responsibility, sense of responsibility na I have to share and I need not to be hindered by yung busyness ng buhay. Kaya nag-video na lang po siya para maibahagi pa rin niya sa atin ang kanyang mensahe para sa araw na ito. Ayan, napakabuti ng Diyos sa mensaheng ipinahayag sa atin ngayon through Sis Bebs. Maraming salamat. God bless you, Sis. And one day, you will be sharing live. Amen. Hallelujah. Ayan. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga kapatiran namin na tunay nga pong nandito. Before I start, konting prayer lang po. Ama naming nasa langit, maraming salamat, Panginoon, sa salitang ibinahagi mo through Sis Bebs. Nawa po ang mga salitang ito, Panginoon, ay gamitin mo, Panginoon, upang mangusap sa puso ng bawat isa na hindi kami dapat mahiya na ipahayag ang iyong salita, kung paano mo kami binago, how did you created the world, oh God. Ganun din po ang pagbago mo sa buhay namin through your word, oh God. Maraming salamat po sa amin pong pagsasaluhan na sharing, oh Lord. Kayo din po ang mag-encourage sa bawat isa. Maraming salamat po sa 21 soul na pinadala mo ngayon, Panginoon, at sa mga kapatirang hindi rin namin nakasama or nanonood sa live, oh God. Kayo po, Panginoon, ang humaplos sa puso nila ang salita mo, ang kapangyarihan ng iyong salita, ang kapangyarihan ng iyong pangalan, ang tunay nga po na kumilos sa buhay ng bawat isa. To God be all the glory. Amen and amen. Ayan, maraming salamat po. It's very well said. Hindi talaga tayo dapat mahiya na ipahayag ang salita ng Diyos. Minsan, hindi natin masabi na, God bless you lang. Minsan nahihiya tayo. Napaka-awkward sabihin na, God bless you. Kaya, God loves you. Parang, alam niyo po, parang may bara sa lalamunan, ang hirap sabihin. Alam niyo po, alam kong feeling na ganyan kasi ang asawa ko, ganun po ako. Hindi ko siya basta, yung parang, yung timing na para masabihan mo siya ng ganyan. Kahit nga lang pagpalabas ng bahay, di ba? Sa iba, napakasimpleng sabihin na, God is with you, ingatan ka ng Panginoon. Yung parang, hindi mo alam kung kailan yung timing ng tamang pagsabi, which is dapat sabihan mo talaga. Kaya minsan, prayer na lang, silent, o ganon. Ang importante, wag mawala sa ating puso't isipan na dapat na ipinapahayag natin. Pero lately, na nasasabi ko na, hindi katulad dati, na ang hirap sabihin. Depende kasi sa pagkatao ng tao minsan, kung matatanggap niya o hindi, kung tama bang sabihin sa ngayon na, yung timing po ba, Kaya minsan, nadadala tayo ng emosyon, ng pag-iisip natin, nakakahiyang sabihin, ay nako, hindi yan maka-Diyos. Yung ganon. O kaya naman, ang taong ito, parang nagkakaroon na tayo ng anticipation. Kaya hindi natin maibahagi. Pero alam niyo po, ang pinaka-the best, kaya nga pinaka-the best po talaga ng pagpapahayag is yung ating testimony. Kung paano tayo binago ng Panginoon, ang tunay na kapangyarihan talaga ng Diyos, makikita sa buhay ng bawat isa. Tunay nga pong kumikilo siya sa buhay ng bawat isa. Kaya, mga kapatid, let us not be stopped. Sabi nga po kanina, di ba? Bakit nga daw po hindi tayo dapat mahiya? 1 point lang ang shinare sa atin ni Sis Bebs. Sapagkat, po ang sabi niya? The reason you should not be ashamed is because Jesus
was not ashamed to hang on a cross and die for you. Hindi po niya ikinahiya na mamatay sa krus. Unang-una, kapag ikaw ay pinako sa krus, ibig sabihin, isinumpa ka, makasalanan ka, masamang tao ka. Ikaw yung worst. Ang pagpako po sa krus, ang worst na parusa nung kapanahunan noon. Talagang iiwanan ka hanggang mamatay. Imagine niyo po yung pagpapahirap na yun, no? Hanggang maubusan ka ng dugo, maubusan ka ng tubig, maubusan ka ng hininga. It just happened ng panahon na yon, may piyesta, kaya kailangan ibaba na sila. Kaya yung dalawa pinalo na sa tuhod para hindi na maiangat yung sarili at makahinga. Si Jesucristo, bago pa hampasin yung tuhod niya, nauna na siyang namatay to fulfill the prophecy that not even one of his bone was broken. Imagine niyo po yun, walang isang bone niya. Yung latigo, yung hagupit sa kanya, ang dulo daw po nun, parang may mga tinik-tinik, tusok-tusok, hindi po yan maliliit, malalaki. Kaya kapag lumapat sa katawan niya at hinila, talagang baklas, tanggal pati laman niya. Ganon katindi yung suffering na pinagdaanan niya upang mabayaran ang ating kasalanan, upang sa kanyang paghihirap, bayad tayo, upang sa ating mga problemang kalusugan, sabi niya po, 'di ba? By my stripe you are healed. Sa mga sugat ko, sa latigo ko, sa sufferings ko, kapag kayo'y nanalangin sa akin, yan po ay gagaling. Just believe and you will receive the healing. Kaya nga po, wag natin ikahiya, ipahayag natin ang salita ng Diyos. Lahat po may ibig sabihin yan. Hindi siya nag-suffer for nothing. Siya po ay pinutungan ng korona ng tinik upang we are saved from the attack of Satan. Saved na po tayo. Bayad na. Kaya anuman ang kahihiyan na ipinapamukha, pinapaalala ng kaaway sa atin, sa ating isipan, huwag mo na pong tanggapin. Sapagkat si Jesus na ang nagputong ng koronang tinik upang tayo po ay mabayaran. Ano man ang ilalagay ng kaaway sa isipan natin, rebuke mo lang po. That was my past, hindi na ako yan, bayad na ni Jesucristo yan. He suffered for me. Paniwalaan po natin. Alam niyo po, kapag nag-testimony ka, na alam niyo na talagang si Taning, ginugulo ang isipan ko, ang dami niyang nilalagay sa isipan ko, i-rebuke niyo lang po, alalahanin niyo lang po na He shed His blood. Every time He shed His blood, it has a meaning. Nung umagos ang dugo niya sa ulo, nang siya ay pinutungan ng koronang tinik, isa po itong kabayaran. Siya nang umako upang wag na tayong maapektuhan, madaya ng kaaway. Na ibabalik at ibabalik sa ating isipan ang ating mga kasalanan, ang ating mga kahinaan. Ipapamukha niya talaga sa atin, isa kang ganito, wala kang pag-asa, ganito. Ang dami niya pong ilalagay. Ibabalik niya mga nakaraan. Huhusgahan niya tayo kung sino tayo. Mahina ka, mandaraya ka. Lahat yan ilalagay niya sa isipan natin. But rebuke it because we are redeemed. Redeemed na po tayo. Tinubos na niya tayo. Siya nang umako. Di po ba? Lahat ng pag-agos ng dugo sa kanyang katawan, may ibig pong sabihin yan. Amen po. Kaya hindi siya nahiya, hindi niya inalintan ang sakit just for us to be saved. Kaya wag po nating ikahiya din na ipangalandakan na tayo ay ligtas na dahil sa sakripisyong ginawa ni Jesucristo. Di po ba? No more arguments Satan has against us. Wala na po. Talunan na siya. Kumbaga, ito yung utang mo, sasabihin ni Taning, nung araw na ganito, ito yung ginawa mo, akin ang kaluluwa mo. Itong oras na to, ito yung ginawa mo, kasama mo siya, akin ang kaluluwa mo. Pero alam niyo po, dahil nga bayad na sa krus lahat ng kasalanan natin, it's all gone. Wala na po siyang argumento, wala na siyang ipapakita. Sealed, may tatak na. Blood of Christ, paid by the blood of Christ. Kaya wala na po, nakaraan yan. It was cleared, it was paid already. Kaya huwag po nating ikahiya ang pagpapahayag ng salita ng Diyos because it has power. Imagine niyo po, He created this world through words. Let there be light.
bam, and there was light. Di po ba? Magkaroon ng mga gumagalaw sa langit o kaya sa sa kalawakan, lumilipad sa kalawakan. Imagine niyo po 'yon, pag salita niya biglang may lalabas na lang na iba't ibang klaseng ibon na lumilipad sa kalawakan, sa kalangitan. Di po ba? Sa tubig, mga lumalangoy, magkaroon ng buhay. Di po ba? True words. Na kaya po, tayo man, magkaroon tayo ng conviction that this word has power. May kapangyarihan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya po, i-apply natin ito sa ating buhay. Kapag may problema tayong pinansyal, maghanap po tayo sa salita ng Diyos. Philippians 4. Nandiyan po nakasulat, 16. Out of the riches of heaven, He will supply all our needs. Wow! Panghahawakan ko ito, God, sabi mo. Nakasulat doon, mula sa kayamanang hindi nauubos na nasa langit, siyang magpupuno, puspos ng ating mga pangangailangan. Pag may problema ka sa relasyon, di po ba, hindi mo magawang mapatawad. Balik ka sa Isaiah, balik ka sa Proverbs, sa Psalms. For love covers the multitude of sin. God, bigyan mo ako ng pag-ibig na to na kaya ko magpatawad sa lahat ng tao na nakasakit sa akin. The Word of God is complete. Nandyan na po lahat ng kailangan natin. And it was displayed to us through the cross. Amen po. Kaya po wala na po tayong hahanapin pa. Balikan lang natin ang salita ng Diyos. Jesus did not ashamed. Hindi po siya nahiya nang siya ipinako sa krus. Totoo po yung sinabi ni Sis Bebs na natitirang kahihiyan ng lalaki. Di po ba? Ng pagkatao ng isang tao, yung ipako ka na hubad. Yung nakikita po natin sa mga churches ng Catholic Church na may takip, si Jesucristo po walang takip na ipinako sa krus. Lahat sila. Kaya mga kapatid, kung tutuusin, tayo, salita lang ng isang tao. Parang hinusgahan mo ko, hindi kita mapapatawad. Sinaktan mo ko, hindi kita mapapatawad. But Jesus, looking back to His sacrifice, He died naked. And when He was beaten, after na siyang nabit, nilagyan ng robe. Imagine niyo po yun, basa pa yung mga sugat niya, dumudugo. And then dumikit sa robe na sinuot niya. Pero bago po siya ipako sa krus, hinila yun sa kanya. Hindi dahan-dahan tinanggal. Hindi po gentle. Hindi gently taken. Kung hindi abrupt, talagang hinila. And they cast lots pa kung kanino mapupunta yung robe niya. Di po ba? Ganon yung kahihiyan at hirap na pinagdaanan ni Jesucristo para lang po tayo maligtas. That's why we don't have any one reason na ikahiya ang salita ng Diyos. On the contrary, it has a power. It has a power para sa buhay natin at sa buhay din ng mga taong minamahal natin at mga kaibigan, katrabaho that can change their life. Amen? Di ko na po i-extend or elaborate. Alam ko po, nais din ninyo na ibahagi kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay ninyo. If you have time, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay nyo sa Panginoon ngayong araw na ito to meet Him, to study His Word, to learn from Him, and to be with Him. Just simply be with Him. Alam niyo po yung pakikinig nyo, you're opening your heart and mind even though you're busy. Certainly, those words is a seed that are planted in our hearts. And one day, it will bloom. At tunay po na aanihin natin yan at tayo ang kakain din ng bunga nito. Amen? To God be all the glory po. Maraming salamat po sa ating mga kapatiran. Si Sis Rhea, sabi niya na late siya nagising, pero okay lang po because still we have sharing. May encourage pa rin po kayo and you can still share. Kung ano ang nais ipahayag ng Diyos sapagkat ang pinag-uusapan naman natin dito ay ang salita ng Diyos. Amen? So, it has power
that change our lives, and it's time for us to share also to others. Amen? Maraming salamat pong muli. Sige po, kung sino po ang nais magbahagi ng salita ng Diyos na alam kong there's an itchiness in your heart that you wanted to say something, ano man po ang humahadlang dyan, let's overcome it. Let it go. Akawala mo na po yung nasa puso't isipan mo. Amen? Sige po, maraming salamat sa mga may oras pa. Okay po. Mga busy po ba lahat? Mga busy na po ba lahat? Gumagawa ng pack lunch? Amen. Salamat sa salita ng Sister Diyos. Joy po, gusto po mag-speak. Ay, salamat po. Hindi ko kasi nakikita. Amen. Sister Joy po. Salamat po. Good morning. Good morning. Lagi namamatay itong telepono ko dahil nauubos yung battery, sira yung aking charger. So, lagi ako nawawala. Ngayon medyo okay siya kasi nahiram ko yung charger ng anak ko kanina. Sana huwag siyang maubos kaagad. Kanina nung naririnig ko yung bang mga nahihiyang ibahagi yung mga salita ni Lord. Naalala ko nung siguro mga 5 years ago, 3 years ago, sunod-sunod lagi, araw-araw yun nagpo-post ako ng mga verses sa Bible, pati yung mga ano niya. Galing yun sa tita ko na born again din, nasa stage siya. So pinapasa niya sa akin, sabi niya, i-ano mo to, i-post mo dyan, tapos, para yung iba ay bang makabasa din kahit papano. Nung kasama ko na yung mga, syempre mga kasamahan mo sa trabaho, parang naiilang sila sa akin na, parang yung, pag nakikita nilang nagpo-post ka, ang feeling nila yung, parang, nako, anong drama nito, puro parang feeling nagpapakamaka Diyos, ganun ba? So, pero hindi ko wala akong pinapansin, basta tuloy-tuloy lang yung pag-post ko. Isang araw sabi nung kasama ko sa trabaho, "Ate, born again ka ba?" Sabi ko, Kasi nakikita ko nagpo-post ka lagi. Nagsisimba ka ba? Nagkataon naman na ng mga time na yon, grabe ang trabaho ko. Minsan maabot ako 14 hours a day, nagtatrabaho ako. So, hindi ako nakakasimba dahil ultimo linggo ko, wala na, patay na yung katawan ko. So, sabi gano'n. Minsan, umiinit ang ulo sa sobrang dami ng trabaho mo. Narinig ko. Yung born again na mainitin ang ulo. Yung born again na... Yan yung born again na... Lagi nagagalit. Hindi naman ako nagagalit. Ako kasi, pag alam ko ng matanda na yung isang tao, tapos mali yung ginagawa, para bang, wala ka bang panahon para isipin sa sarili mong, bago ka magsalita, pagbitaw ng salita, ay, alam nyo yon, isipin mo muna kung makakasakit ka ng tao. Minsan, nagkakaraoke kami. Marami kami, no? Yung salita ng tao, it sometimes, kumbaga, make or break the emotions of the soul of the person. Kasi ako, syempre, dumaan ako sa pagiging professional singer. Kaming mga singer, pagka kumakanta kami, hindi maiwasan yung, automatic yun. Automatic yun, lalabas yun sa feeling mo. Alam mo yun, yung, hindi yun basta-basta lang kumanta ka. Pag hawak mo na yung microphone, yung feeling mo, nandun ka agad. Kasi trabaho mo yun Kumbaga, nasa muscles mo yun, memorize na yun ang muscles mo. Tapos, syempre, kumakanta ka, biglang magsasalita ng, feel na feel mo, no? Ano ka naman yan? Hindi pa nila alam yung iba, hindi pa nila alam na naging ako, yung professional singer pa. Ano ka naman yan? Feeling mo, ano ka na? Professional singer ka na. Parang sabi ko, hindi naman. Hawak ko lang yung mic, gusto ko lang kumanta parang gano'n. So, yung tao nagsalita ng gano'n na, parang, hindi pa niya alam na kumakanta nga ako talaga. Yung isang araw, kasama na naman namin siya sa karaoke. Kasama ko rin yung isang,
katrabaho ko na alam na kumakanta ako dati. Sabi nga, binigay na naman sa akin yung microphone. Sabi nga, nako si ate, pag kumanta yan, feel na feel yan, feeling ano yan, professional na. Natawa na lang ako. Sinagot siya ngayon nung isang kasama ko. Ay talagang kumakanta yan. Kaya nga nagpunta yan ng Japan kasi sa hotel yan kumakanta, ganito, ganyan. Tapos na-shock siya. Ay ganun? Ba't di mo naman sinasabi ate? Sinagot ko siya kasi minsan, ang tao, no, hindi alam yung ginagawa, hindi alam yung sinasabi. Sinagot ko na lang ng hindi ka naman kasi talaga nagtanong. Alam mo yun? Ang sabi mo lang kasi, yung feeling ko, yung nakikita mo agad yung sinasabi ko. Kasi ako naman, straightforward din ako eh. Kaya lang, hindi ako yung taong gumagamit ng yung salitang bastos talaga as in. Parang, hindi ako sanay sa ganon. Masyado akong seryoso. Hindi seryoso in the sense na, alam mo yun, hindi lang talaga ako sanay magsalita. Hindi nga ako, ayoko nga nakakarinig ako ng namumura. Alam mo yun. So sabi ko sa kanya, bago ka, kasi minsan, bago ka maglabas ng kung anong feeling mo sa ibang tao, isipin mo muna kung masasaktan siya. Kasi ako, nasasaktan ako. Hindi mo kasi alam kung ano yung nararamdaman ko. Naturalmente, lalabas yun sa akin. Trabaho ko yun eh. Tapos pag kumanta ako, nakikita nyo, automatic yun sa amin. Na parang akala mo feel na feel namin. Alam mo yun? O kahit naman sino na kumakanta, kung talagang buhay na niya yan, parte ng buhay niya yan, makikita mo kung sa isang pa lang, sa isang melody pa lang, yung lyrics ng song, lalabas yung kung ano man. Alangan naman gawin ko yung ginawa ko dati na kumakanta ko sa hotel, engka yung kanta ko. Ang hirap nung kanta ko. Imaginein mo, manginguwi. Tapos hindi ko alam yung meaning kasi first timer nga ako. Pero sige, kinanta ko pa rin. Kaya nandun yung feeling, pero nakangiti ako. Sabi nung manager ko, yung hapon mismo dun sa hotel, sa susunod, alamin mo lahat yung lyrics ng kanta mo, ha? First time nga ako, bigyan pa naman ako ng engka. After 3 months, binigyan ako ng engka na kanta. Basta ito kantahin mo lang. Hindi, pinakinggan ko lang yung malay ko yung lyrics nung kung ano talaga yung, ang lalalim talaga nung Nihongo nun. Yung meaning nung kanta, yung meaning ng mga salita doon, ay iba dun sa feeling ko. Dahil, basta kinanta ko lang siya, natutuwa ako dahil ang daming pumapalakpak, ang daming natutuwa, binibigyan ako ng tip. So, whether kanta yan, lyrics yan ng kanta, o salita yan sa Bible, kailangan nating intindihin. Yung bawat salitang lumalabas sa ating mga bibig. Kasi, it makes or break yung the soul of a person. Maraming taong minsan maglalabas na lang ng salita, bigla na lang binibitawan na nakaka-insulto, para bang kung gusto mo lang lumaban dahil naiinsulto ka, pwede naman eh. Kaya lang, minsan, pababayaan mo na lang, iintindihin mo na lang kasi nga, parang feigning ignorance na kahit may pinag-aralan yung taong yan, hindi mo na lang papansinin, pero nakakasakit. Kaya yung mga salita sa Bible, o kahit anong salitang lalabas sa atin, sabi nga ni Lord, mula sa salita, di ba, naging tao siya. Bilang anak ng Diyos, naging tao siya. Sinalba niya lahat tayo sa kasalanan natin. Amen. Parang, yung salita na yan, nagiging totoo eh. Nagiging tao eh. Kasi kahit ang mga bagay sa mundo, pinapangalanan natin. So, may salita dyan. May word bawat bagay sa mundo. Bawat feeling sa mundo, magdi-describe mo, kaya may word na ginagamit. So sana yung mga tao na parang ang word, bawat salita na yan, dapat yan hihiwa, parang hihiwa to make another opportunity na makakapagbigay sa tao ng, alam niyo yun, yung motivation, yung ma-stimulate yung kanyang kamalayan, na i-stimulate yung kamalayan, no? Yung iba yung, kumbaga, in-encourage mo talaga na maintindihan niya ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya, dahil meron din naman ako nakita mga taong hindi nagsisimba, hindi nagbabasa ng Bible, pero nakikita ko na parang
magalang, yung salita magandang mga salita ang ginagamit. Yun minsan napapaisip ako, bakit yung ibang nagsisimba na may hawak na Bible, nagpipreach na ngayon ba? Pero pag kinausap ka na, iba yung dating. Iba yung dating. Meron namang iba na walang alam talaga sa Bible na pero magalang magsalita. Minsan nandun ako sa isang blessing sa bahay, bagong bahay ng kaibigan ko. And then, may dumating na pare. Pagkatapos ng alam niya yan, nung bendisyon niya sa bahay, yung normal na yung kakain kay sa lamesa kasama mo na, makikita mo bilang pare, nandun yung mga biruan na medyo may sinister, ibig sabihin may malalim na, alam niyo, may ibang ibig sabihin. Kung iisipin mo, pare ito, bakit ganon? Ano yun? Parang iniisip ko, dapat alam niya yung sinasabi niya sa bawat tao na minsan makakaisulto. Pero hindi ko na lang hindi ko sinasagot or ano man. Tinikom ko yung bibig ko, inisip ko na lang na magkaiba nga talaga. Iba yung kahit pari ka, kahit pastor ka, nasa yun ng tao. Kung ginawa mo lang yan bilang professional, yung sa profession mo, dahil siyempre, hindi natin alam, no? Ay kumanghusga, pero yung mga naririnig ko lang na may pera kasi kaya ganyan. So, tatrabahuin mo, madaling trabaho kasi yan eh. So, ang bawat yung paghuhusga natin sa kapwa, nagkakasala din kasi tayo. Mas lalo pa, yung lumalabas na sa bibig natin, yung mga salita na hindi maganda, na makakasakit tayo ng tao o minsan nga mawawalan ng gana yung tao o minsan yung salita ay makakapatay ng tao. Mapapansin natin mga nagsusuicide dahil hindi makayanan yung bashing sa social media ngayon. Hindi kinaya yung judgment ng tao, mga salitang masakit na lumalabas. So sana ang inisip ko ngayon, simula nung nagbabasa ako ng Bible, parang mahirap na lumabas ang mga salita sa bibig ko pag may kausap akong yung bang itikom ko na lang kaya ang bibig ko at verses ng Bible ang sasabihin ko o bubuksan ko ba ang Bible sa harapan niya o ano ba, parang ang hirap mangumbinsin ng tao kung salita lang. Kung magsasalita ka lang ng payo sa ibang tao, bakit hindi mo muna gawin sa sarili mo yung gusto mong sabihin sa ibang tao? Parang ganun ba? Katulad kahapon, nasa clinic ako kahapon. Tapos, syempre pag Pilipino ka, minsan pagtatawagin ka, parang, alam niyo yun, napakalakas ng boses ng mga nurses pag sinasabi, are you still listening? Kasi parang nawawala ang internet na to. Andyan pa ba kayo? Hello? Yes, po, ate. yes. Opo, dito po. Parang ang lakas-lakas ng salita ng nurse. Parang buong alam niyo yun, yung parang may mga words na mapapahiya ka. So sinabi ko sa kanya, pwede bang anuhin mo yung mo? Kasi sinabi niya sa akin, yung bang para mawala yung sakit ng tiyan ko ay lalagyan ako ng Sayako. Siyempre, alam nga naman sa puwet yun, no? Kasi pagod na ako sa kaiinom dahil mas lalong masakit ang tiyan ko. So, sa puwet ilalagay yung, sorry for the word, yung parang, anong tawag dyan sa atin? Yung Sayako ba sa Nihongo? Yung isang, hindi ko alam kung ano, basta nilalagay yun sa natin, para hindi masakit ang tiyan mo pag umiinom ka ng gamot na mga kapsula. So, doon sa puwet dinadaan yung, anong tawag dyan sa Suppository ba? Yun. Suppository. So, syempre hindi ako makasagot. Sabi ko, parang nakatingin yung mga katabi ko. Sabi ko sa kanya, pwede po bang hinaan niyo ang boses niyo? Kasi nahiya ako. Kasi sabi niya, sumasen. Parang sa mga salita pa lang na ganyan, yung manliliit ka dahil may sakit ka na nga, tapos
sa harapan ng ibang tao, basta mapapahiya ka pa, alam niyo yon. So, sabi ko, pakihinaan lang. Sabi ko, ang lakas po ng boses niyo. Ayun, parang natuto ba siya na, bakit ang lakas-lakas lagi ng boses ninyo? Kung ka-share ka, pwede mong lakasan kasi dito para alam ng tao kung ilan, magkano ang pera binabayad mo, magkano sinukli sa'yo. Pero yung sa hospital na talagang halos, sabi ko naman po, parang nakakahiya. So parang sa ibang tao din ngayon, sa ibang salita natin, nagagamitin, sa tono ng salita natin, sana matuto din tayo na yung bawat katagang lumalabas sa mga bibig natin ay makakapagbuo ng pagkatao ng isang tao. Yung pagkatao, yung personality na mag-grow ka, mag-grow siya. At hindi naman sa yung pagpapakabanal. Dapat nga tayong magpakabanal dahil yun ang nasusulat sa Bible, yun ang tinuturo ni Lord na sana masunod natin. Hindi lang tayo nagsasalita dahil nagbabasa tayo ng verses ng Bible, kundi gagawin natin mismo kung ano yung nakasulat doon, kung ano yung mga katagang nandoon. Gagamitin natin yun na gagamitin natin dahil gagawin natin. Hindi lang siya salita na gagamitin para makapanakit ng tao, kung hindi makapagbuo ng pagkatao, magandang, mabuting pagkatao ng isang tao. Yun lang po. Sorry po, napahaba ko ha. Nanahimik na naman sila. Okay lang po, okay lang po. Thank you po sa message. No, ako na po magbabahagi ako habang may signal pa ako. Minsan po kasi, kaya tayo nasasaktan sa mga pagtuturo minsan kasi nandun pa yung natin. Umpisa muna ako sa umpisa. Thank you, Sister Joy. Napaka-importante po talaga ng kung paano tayo magsalita. Kasi, sabi nga ang dila is ang pinakamaliit na bahagi ng katawan, pero it can para siyang timon kaya niyang dalhin ang isang buong barko, no? Inaling tulad ni James yan ni Santiago, ang dila natin. So the power of our words. At doon naman kung bakit hindi na nahihiya, bakit ba nasabi ni Pablo na hindi ko kinahihiya ang pagbahagi ng ebanghelyo, no? I am not ashamed, no? Hindi na siya nahihiya sapagkat sa Philippians, no? Philippians 3:12. Ito yung sabi niya. Dito natin makikita kung bakit gano'n na lamang siya ka-devoted, gano'n na lamang siya ka-passionate mag-share ng ebanghelyo. Sapagkat sa verse 8, sabi niya, sa 7 muna, 7, no? Philippians 3:7. But whatever were gains to me, no? But whatever were gains to me now, I consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. For whose sake I have lost all things. I consider them garbage. I consider them rubbish. No? That I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Napakaganda po ito. Kaya, kasi siya, naliwanagan kasi siya. Kaya, naliwanagan kasi siya na yung mga kaalaman ko dati, kasi si Pablo, isa siyang Pariseo, di ba? Sabi nga niya inuusig ko lahat ng iglesia. Kung pag-implement, kung pag-uusapan ay ang implementation ng kautusan, wala silang masabi sa akin. I am perfect in implementing the law. Pero now, na mas nalaman ko ang pinakamahalaga. Ano yung pinakamahalaga? Ang pakikiisa kay Kristo. Kaya nga, wala na siyang entitleitis. Ito yung word na ginamit ni Pastor Bong Saking. Yung sakit na entitleitis. Yung, I am entitled to do that. I am entitled to do this. Nawala na yun sa kanya. Naging selfless na siya. Hindi na niya pinapahalagahan ang kanyang sarili.
No? Kasi hanggat nandyan yan sa atin, minsan kasi nasasaktan pa tayo kasi depende kasi yan, no? Minsan kasi katulad ni Jesus Christ, di ba anong sabi niya sa mga Pharisees, mga pari, mga punong pari yung pinagsisigawan niya, mga hypocrite, sabi, hipokrito kayo. Di ba? Si Jesus Christ mismo, masakit yun pakinggan. Masakit yun pakinggan kapag tayo ay nandyan pa sa kasalanan. No? Pero si Jesus talagang sinabi niya yun. Hindi, ibig sabihin, wala rin preno ang kanyang bigla. Pagdating sa pagtatama, pagdating sa pangangaral. Minsan kasi, kagaya ko, example ko yung sarili ko, na makukonsider ko rin kasi ang sarili ko dati, no, na outstanding sa mga academic, ganon. Kung saan ako ilalagay na trabaho, nagpo-flourish ako, no? Nilagay ako sa unang work ko noon sa maalala ko is Jewel Logistics Services. Under kami ng Aboitiz. Because I work hard, nakita ko ni Aboitiz, binulungan ako. Iwan mo yung Jewel Logistics, dito ka na sa amin. So greener pasture, lumipat ako. Nandun ako sa Aboitiz. Now, Aboitiz put me in Smart Communication. Nilagay ko sa Smart, sa Rufino Tower, Legazpi Village, sa Makati. Nakita ni Smart kung paano ako magtrabaho, pinulungan ulit ako ni Smart after a year. Iwan mo rin yung Aboitiz, dito ka sa amin, bibigyan kita ng magandang benefits. Iniwan ko na naman. Ibig sabihin, kahit saan ako ilalagay, nagkaroon ako ng confidence na, ay, napakagaling ko. Ganon. Kaya, anuman ang sabihin nila, para sa akin, parang mas marunong ako. Kaya, kapag nakikinig ako ng pari noon, nakikinig ako ng pastor noon, sasabihin ko, ay, mali naman yun. Because, I rely on my own understanding. Kaya, hindi pumapasok sa akin ang mga katuruan sa Biblia kasi kinoconsider ko ang sarili ko na mas marunong pa sa kanila. Pero ang salita kasi ng Diyos, kaya tayo nasasaktan, buhay at parang tabak na magkabila ang talim. No? Kaya talagang nasasaktan tayo, hindi natin alam na yun pala ay kinoconvict na tayo dahil nga nasa worldly perspective pa tayo. Kaya para sa atin, pang-iinsulto yung sinasabi nila, pakikialam yung sinasabi nila. No? Pero dito, nung malaman ni Pablo ang lahat, sabi niya, those that I learned, yung pagiging abogado ko, yung pagiging number 1 ko sa math, yung pagiging number 1 ko sa English, yung pagiging number 1 ko sa... I consider them all rubbish. Walang kabuluhan ang lahat ng yun. At nung malaman niya yun, doon siya nagkaroon ng passion to share the gospel. Doon siya nagkaroon ng selflessness. Hindi niya na itinataas ang kanyang sarili. Why? Because alam niya, he worth nothing without Christ. Kaya nagkaroon siya ng ganon. Nalaman ko na ang pinakamaganda sa lahat. Ang pinakamaganda sa lahat, which is ang pakikipag-isa kay Kristo. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, it is easier for a camel. No? It is easier for a camel to enter the kingdom of God than for a rich man. Ano yung rich man na yun? Hindi lang yung nagsasabi patungkol sa wealth. Rich man, anong rich man? Kasi, ang ibig sabihin, sa mga dami mong nalalaman, sa dami mong asset, sa dami mong pinanghahawakan, entitlement para sa sarili mo, mas mahihirapan talaga tayo pumasok sa pintuan ng langit. If we are rich in knowledge, rich in ano pa man, mga richness na yan. Why? Because hindi natin kayang bitawan yun in exchange for the righteousness na nais ng Diyos para sa atin. Kasi nalalahan tayo sa sarili natin pag-iisip. Kaya nga, sabi niya sa Proverbs 3:5-6, no? Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Kasi, ang pinakakalaban kasi natin dito is ang ating sarili, no? Lalong-lalo na kung matatalino tayo, lalong-lalo na kung marami tayong alam, kagaya ni Pablo. Kasi, iniisip natin, mali naman sila eh. Yun agad ang naging ano ko noon eh. Yun agad ang naging response ko noon. Ay, mali naman yan eh. Hindi naman, bakit? Dinadaan natin sa logic kasi dati.
dinadaan natin sa filosofiya, sa logic, pero ang Diyos kasi, ang sabi niya, yung ating wisdom na sinasabi, no? Kaya nga sinasabi, being a disciple, you have been called in the highest calling. Kasi ang tumawag sa iyo, hindi tao, ang Diyos talaga ang tumawag sa iyo. At kapag ikaw ay nagdi-decide, ikaw ay nag-i-evangelize, no? You have been put in the highest office. Why highest office? Pagkat ang pinaglilingkuran mo, pinagsisilbihan mo ang Diyos. You have the highest, anong tawag nito? You have the highest honor. Why? Because you give honor to God. Hindi mo pinaparangalan ang sarili mo, hindi mo parangalan ang tao, pero ang pinaparangalan mo ang Diyos. At kapag naparangalan mo ang Diyos, nag-glorify mo siya, you can share His glory. Kaya, ang pag-evangelize is the highest honor, highest office, highest calling, no? And the highest degree. Bakit tinatawag na highest degree ang magpapahayag ng salita ng Diyos, ang pagiging isang pastor? Why? Because we learn something that we cannot learn at school. May matutunan tayo sa pagkikisa sa Diyos na hindi natin kailanman matututunan sa mga paaralan, sa mga universidad. We can learn that while we are in relationship with Christ. Kaya yun, no? Kaya si Pablo, nung malaman niya ang lahat ng yun, sabi niya, dito, sa 7, pinapahalagahan ko noon ang lahat ng ito, pero ngayon, itinuturing ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. At hindi lang iyan para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan lang si Kristo. At ako na may maging Kanya. Hindi na ako nagtitiwala na ako'y magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ay kaloob, no? My righteousness is a gift. Ang pagiging matuwid ko ay kaloob sa akin ng Diyos nang sumampalataya ako kay Kristo. Hallelujah. No? Kaya hindi na siya nahihiya sa pag-share ng gospel. Brothers, sisters, no? Kapag tayo ay naka-feel ng ganun, ako'y naniniwala na kapag tayo ay nasumpungan natin, no? If we become true believers, wala na, hindi na natin ma-feel, wala na, hindi na tayo nahihiya sapagkat alam natin yung dati nating kasikatan, yung dati nating talino, once na nakilala natin ang Panginoon, alam natin na ito na yung pinakamahalaga. No? Yung lahat ng yun, walang kabuluhan yun. So yun lang po, marami pong salamat. Kaya hindi na tayo nahihiya sa pag-share ng gospel. Amen. Amen. Sige po, Sis Kat. Salamat po, Brother Paz. Salamat. Hindi siya makapag-mute. Nag-echo po ba, Sis Janet? Ang ganda. Ayun po, Sis Kat, nagsalita yata. Amen. Brother, pasalamat. Amen po. Maraming salamat, kapatid. Now that we've heard, sana po maging maging convinced at maging proud tayo sa ginagawa natin, na ito po ay ginagawa natin para sa Panginoon. Wala na pong ibang mas mataas pang posisyon. Ito na yung career natin. I-career na natin to. Alam niyo po kung bakit? Hindi lang sa kaalaman at kapangyarihan, kung hindi buhay ng tao ang idinadala natin sa Panginoon. Wala na pong sa trabaho natin, kikita lang tayo ng pera. Mapupunan lang yung pangangailangan natin araw-araw, makakain. Pero tayo po, buhay, life after death. Imagine niyo po yun, hindi kailangan ng knowledge dito. Hindi kailangan ng kung hindi sumunod lang tayo sa Panginoong Hesukristo. Grabe po, no? Grabe yung
dinelegate sa atin ng Panginoon. Entrusted sa atin, di po ba? Kaya nga tayo ginawang ambassador. Di po ba? Ambassador tayo ni Kristo. At kahapon ang topic natin, ano po yung Ano po yung delayed po ba? saan? Ma'am, nawala ka po. Delayed? Nakamute kasi ngayon. Pero kanina meron siya eh. Delayed po ba? Saan? Meron na po. Meron naman sa amin. Meron sa amin. Delayed? Nakamute. Ayan. Ayun po. So, nakamute po ba ako? Pakimute na lang si Jelshi. Pakimute si Jelshi. Pag kay Brother Pras po kasi, ang kinukuhanan ko ng sound sa computer kasi mahina yung sound niya. Kaya nakakalimot ako. Nagtutuloy-tuloy ako dito kaya nag-open ako dito sa cellphone nag-echo. Nakalimutan ko naman Anyways, yun po no. So let's be proud of what we're doing. Kasi hindi lang po ito sa panlupa o pansamantalang bagay na ginagawa natin. Kung hindi ito po ay panlangit. Panlangit po ito. Kaya let's be serious in what we're doing. Kung si Paul nga, tinapon niya lahat eh. Di po ba? Itinuring niya, mga bagay na basura. Basura para sa kanya lahat ng natututunan niya, nalaman niya. And, sinabi niya na, nag-uumpisa pa lang siya. Talagang baliwala lahat ng meron siyang na-achieve dito sa lupa. Compared to what he learned about Jesus, about eternal life. Kaya kung tunay po alam natin na mas alam natin kung yung buhay na naghihintay sa atin sa langit, eternal life, we will not value kung ano yung nandito sa lupa. Gagamitin lang natin siya habang nandito tayo sa lupa. Pero hindi talaga yun yung meaning ng buhay natin. Kaya mga kapatid, let's be serious about it. Ingatan natin ang ating mga pagsasalita and let's be proud. Let's be convinced na yung ginagawa natin at sinasabi natin talaga makapangyarihan at makapagdadala talaga sa makakatulong talaga sa buhay ng mga tao. Ayan. So, na-lost connection na po si Jeanette. Ililipat ko na si aking si Teddy Bear. Buti na lang may Teddy Bear ako dito. Ayan po. Sa mga nanonood po ng live, sandali lang po. Ayan. Thank you very much. Can you hold it, Bear? Bear with me. Ayan po. Na-promo ko po yung promotion kung sino pa ang may gustong bumili ng bear. Hindi, joke lang po. Ayan. Sige po. Sige po mga kapatid, may time pa po na nais magbahagi. What God instruct your heart, you can share with us po. May mga panahon pa po, may oras pa. Di pa pumapasok sa work. You can unmute po and share. Ayan. Ayan. Good morning, Ate Abby. Kanina na-drop siya. Nakabalik. Ayan. Good morning po, Ate Eileen, Binluan. Good afternoon pala dyan sa Amerika. Ayan. Kay Sis Janice. Kay Sis Janet Watanabe, they're watching live. Maraming salamat po. Nawa ang salita ng Diyos ito na niyang kumilo sa buhay ng bawat isa. Amen po. Sige po kung sino po ang nais pang magbahagi. Good morning po lahat. Una na po uli ako kasi yung manager ko ng bahay. May tutorial po ako. Good morning po sa lahat. Sis Cathy po. Marami po salamat sa Panginoon. Ay, narinig niyo po ako mga kapatid ko. Yes po, malinaw. Malinaw. Okay. Salamat kay Sis Beb.
Kahit wala siya dito, naramdam natin yung presensya niya, presensya ng Panginoon na binigay sa kanya na mabuting balita, na almusal para makain natin sa araw na ito. Umaga pa lang pinakain tayo napakasarap na biyaya galing sa Panginoon, no? Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Maraming salamat kay Lord at isa-isa niya tayong talagang inaabot sa pamamagitan ng salita niya, sa banal na salita niya. At nawa po, no, lahat tayo may natutunan at binigyan tayo ng karunungan ng Diyos at para magamit natin sa araw-araw na pamumuhay natin, panlaban natin sa mga problema, sa mga sakit, sa kaaway, ang salita ng Panginoon. Yun lang, kaya wala tayong dapat talaga ikahiya. Dahil ang salita ng Panginoon, walang mali. Lahat na itutuwid, lahat nababago, diba? Lahat pinapatawad, lahat po talaga, lahat nandudoon na. Kaya talagang focus tayo kahit sa salita ng Panginoon, sa pakikinig lang, di ba, nabe-bless tayo. Kaya tayo po yung sinasabi nga, di ba, yung na-share ni Sis Beb na huwag nga rin ikahiya at saka sa pananalita rin, no? Pag nakikristo na talaga tayo, iba na. Lahat talaga nababago sa atin. Ultimo sa pananalita. Old Catherine po, old Cathy po talagang bastos sa pananalita. Amin ko po bastos, malaswa, lahat po talaga ng hindi maganda, lahat na mapatay, di ba? Sa lumang buhay natin, ganun po. Walang pagpapala ang mga salitang lumalabas sa bibig natin, kundi mga tukso, mga curse, mga pag-aano talaga sa kapwa natin. Walang pagpapala talaga. Pero ngayon na kay Kristo na tayo, no? Ultimo isang words lang na thank you Lord. Pag may nakakarinig sa atin, wow, thank you Lord. Hindi naman yung nakikita yung Lord niya, pero nagpapasalamat siya. Nagagaya nila, no? Nagiging halimbawa tayo na talaga nasa atin si Kristo sa pananalita pa lang natin. Ang taong nakakarinig at nakakatanggap nun, pinagpapala talaga sa pamamagitan ng mga salita natin na ginagamit ng Panginoon. Yun po. Yung una pong pinag-share ako ng Bible verse natin ng aking kapatid na sa Ate Janet, yung talagang tumugon ako. Unang-una po talaga noon, nahihiya ako. Yung talagang tumugon na po ako, nahihiya ako. Sabi ko, paano ko ma-share o maipapadala yung gospel ng Lord sa pamagitan ko? Wala naman talaga ako alam sa Bible. Kahit naman po tayo dito, wala tayong pinag-aralan. Hindi natin alam talaga yung mga verse na yan. Until now, di ba? Narinig natin, pero yung anong verse yun, hindi natin alam. Pero nakakatuwa kasi nga, tumatanim sa puso at isip natin at nagagamit natin sa kapwa natin. Na ibibigkas natin sa kanila, na i-share natin po. At nagiging magpapala sa kanila, no? Kahit di natin nakakabisado yung verse. Pero mas maganda talaga kung alam natin yung verse, no? Hindi naman sinasabi ng Panginoon na lahat i-memorize mo. Hindi naman yun. Talagang lang talaga yung magagamit natin, panghawakan natin para natin sa ating kapwa, may share natin at maging pagpapala talaga at maging sandata sa mga kalaban dito sa mundo. At yun nga po yung tumugon ako, kinabahan ako, nasabi ko wala akong alam sa Bible, wala akong talagang, pero nagagalak ako kasi nga, kahit first time ko, natutuwa ako dahil, wow, yung inibitahan ako, parang binigyan ako ng chance, ng opportunity na ikaw na makasalanan. Catherine, makasalanan ka. Isa ka sa makasalanan, di ba? Pero binigyan ako ng opportunity, ng pag-asa ng Panginoon na nagamitin yung salita niya para maging pagpapala sa makakarinig. No, naging pagpapala rin po talaga sa akin nung tumugon ako. Kinabahan ako, ginising ako ng Holy Spirit. Talagang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang dami ko binasang verse talaga. Walang umaano sa isip ko, pero sabi ko, tulog ko na lang. Pero yung natutulog ako, talagang hindi ako pinatulog ng Holy Spirit. Talagang ginising niya ako yun. Naalala ko talaga, 3 o'clock talaga ginising ako ng Holy Spirit. Binigyan niya sa akin kung ano yung mensahe dapat ibigay mo, anak. Ganyan. At sa awa naman ng Panginoon, sa pagpapala niya, talagang naibahagi ko yung gusto niya iparating sa inyo, sa ating mga kapwa, sa live o dito sa service natin na nagamit niya yung aking bibig at aking salita upang maibahagi sa mga nangangailangan o gusto marinig ko ano pa talaga yung salita ng Panginoon. At nagamit ko yung purpose ko, no, na kahit makasalanan ako, nagamit ko yung aking buhay na binigay na bago ng Panginoon para maibigay sa inyo
yung yung talagang binigay niya sa akin assignment na ipamahagi ko talaga. Salamat sa Panginoon. At yun po ang hindi ko kinakahiya. Yung kabutihan ng Panginoon sa akin, simulan tumugod ako sa Panginoon. Nakinig lang ako sa start ng pakikinig lang na walang alam talaga kung ano ba yung mga sinasabi nyo. Or, di ba, narinig ko ni si Sis Maridel. Naging magandang halimbawa rin testimony sa akin ni Sis Maridel na may bumubulong daw na sa ating mga kapatid na talagang medyo malalim na yung kaugnayan sa Panginoon, no, na talagang binubulungan. At isa na rin po ko nun, no, isa na rin po ko sa yung sinasabi na yung konsensya or yung Holy Spirit na kapag kami nagawa ka o hindi maganda yung ginagawa mo, inuudyukan ka na ng Panginoon, ng Holy Spirit na, anak, hindi pwede yan, ganun, di ba? Kasi ayaw kanya mapahamak. Kaya isa na rin po tayo doon, sabi ni Sis Maridel na, ano yung bumubulong sa kanilang Holy Spirit? Eto na pala yun. Kaya nakakatawa, no, kahit hindi talaga natin nakikita yung Panginoon, di ba? Pero ramdam natin, nakasama talaga natin siya. Yung pakikinig ko lang po talaga doon, na-bless ako. Hanggang sa ngayon, hindi lang sa pakikinig, pagsisigawan ko na yung kabutihan sa akin ng Panginoon. Na ayun po ang gusto ko i-share sa bawat isa sa atin at sa mga gusto pang makilala ang Panginoon talaga na napakabuti ng Panginoon. Makinig lang tayo at talagang imperfect time talaga na may chance na rin na tayo ipagsisigawan na rin natin kung ano yung nagawa sa atin ng Panginoon, kung ano yung binago niya sa atin. At yun po ang dapat din natin ikahiya kasi ang Panginoon, tayo nga hindi niya kinahiya, di ba, na tayo makasalanan. Dapat din na natin siya ikahiya. Yung mabubuting ginawa niya, wala naman siya nagawa sa ating masama. Lahat puro kapatigan. Kaya mga kapatid, let's go, no? Let's go talaga na si Lord ang manguna sa bawat ating iisipin, gagawin at ginagawa dalakaran dito sa mundo. At siya lang ang papurihan sa mga dapat nating gawin dito sa mundo. At maghatak pa tayo ng mga kaluluwa, no, mga kaluluwa na gusto maligtas. Dahil ayun naman talaga ang purpose natin dito sa mundo nung binigyan tayo ng Lord ng bagong buhay, na anak, huwag mo ko ikahiya. Bagong buhay ang binigay ko sa iyo. Ngayon, yung kapalit na yon, hatakin mo iba pang kaluluwa na maligtas. Maramdaman yung kung ano yung naramdaman natin sa Panginoon. Na yung makamundo na yung mga tao ngayon sa mundo na hindi pa talaga totally na naliliwanagan, hindi pa talaga nila nakita yung liwanag ng Panginoon, na kahit na yung mata nila nililiwanagan ng Panginoon, pinagbubulag-bulagan sila. Pag naramdaman nila at nakita nila talaga yung tunay na liwanag na kay Kristo lang, talagang yan yung mga kasamaan nila. Ako nga po, hindi ko talaga ma-explain talaga. Hindi talaga kaya explain ng salita lang. Kung ako na napaka makasalanan, no, ngayon nagsasalita sa inyo dito. Sobra po talaga yung kaligayahan. Nagulat talaga. Hindi ko talaga ma-explain talaga. Pero nasa puso ko yun at alam ng Panginoon kung gaano ako kasaya na nagpakilala siya sa akin, na hindi niya ako binitawan talaga. Na kahit nag-backslide na ako, na nagpatuloy pa rin ako sa mga hindi magagandang gawa, na nasasaktan ko ang Panginoon. Pero nandiyan pa rin siya. Patuloy tayong pinapatawad, na kahit na patuloy tayo nagkakasalanan, pinapatawad, binibigyan tayo ng pag-asa. Na sa Kanya lang talaga tayo pumapit, mga kapatid. May mga hello po, sino po yan? Kaya, kagaya nga nung itinere ko dito, sa morning devotion, time pa kasi ako, kaya pasitit lang po ako. Okay, sige lang. Dito sa Mateo 10:33, ngunit sino mang magkaila sa akin, sa harapan ng mga tao, ay pagkakaila ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Hindi ba't ang ating Panginoong Hesukristo ang ating tagapagtanggol, ang ating abogado, ang ating lahat ng mga nagagawa nating kasalanan? Siya yung nagdadasal din sa atin para sa atin. So, kung ang pangalan ng Panginoong Hesukristo ay pagkakaila natin i-spread sa ibang tao, hindi rin niya tayo. Kung ano yung kaya niyang gawin sa atin para ipagtanggol tayo, i-deny niya tayo, kagaya ng pag-deny natin sa kanila. Kaya magkaroon talaga tayo ng puso na i-spread natin yung salita ng Panginoon, yung kabutihan niya, yung kaligtasan na inihanda niya sa karamihan, para sa lahat, para sa mga tatanggap. Kaya wag po tayong mahiya na i-spread natin yung salita ng Panginoon, ang kabutihan ng Panginoon, at ang napakalawak na kapangyarihan ng Panginoon na nagawa niya dito sa mundo at kaya niyang gawin sa atin. At yun po ang aking maishishare, na yan nga po na ang Mateo 10:33, na yun nga po na sinabi ni God na wag nating siyang ikahiya. Wag po tayong mahiya. Wag nating itanggi ang
napakabuting Panginoon na wala naman tayong kayang gawin para labanan siya. Dahil siya po ang lumikha sa atin. Kaya wala po tayong dapat ikahiya. Kung nahihiya man tayo, continue lang po talaga ng pakikinig at pag-aaral po nga ng salita ng Panginoon. At sa the way ng paglapit natin sa Panginoon, doon po mawawala ang ating pagiging mahiyain. Yung paglapit natin from our heart. Ma-overcome. Pagka po kasi na lagi tayong malapit sa salita ng Panginoon, nawawala po yung ating kung ano namang mga meron tayo dyan, kung ano man, halimbawa may hate, may angry, or hiya, or ano man yan, nawawala po lahat ng mga negative kapag malapit po talaga sa Panginoon. Nagkakaroon tayo ng humbleness, nagkakaroon tayo ng reflection, nagkakaroon po tayo ng pagkasig, at nagkakaroon po tayo ng kusang pagbabago dahil sa paglapit po sa ating Panginoon. Yun lang po ang aking maishishare this morning din. Salamat po at God bless po sa bawat isa sa atin, tayong lahat. Amen po. Amen. Diba? Sarap, diba? Kung tutusin nga po, wala talaga tayong karapatan na ikahiya ang Panginoon. Dapat nga, siya pa, di ba, ang mahiya dahil sa pinagagawa natin sa kasalanan natin. Tayo po ang kahiya-hiya, pero ang Panginoon hindi dapat natin ikahiya. Natutuwa lang ako, di ba, sa mga nag-uumpisa pa lang, at dyan yung kapatid ko, Sis Gloria, ganyan. Nag-umpisa rin ako sa ganyan, nakikinig lang. Nakikinig, medyo nahihiya, ayoko ilagpas yung mukha ko, ayoko marinig yung boses ko nila, yung ganun. Pero ngayon, dito ko tumatayo, di ba? Napakadaldal. Yung mahihain ko na wala talaga, promise. Talagang pinagsisigawan, kulang pa ang mga salita para ibahagi sa inyo kung ano ba yung mga old Catherine, tsaka yung new Catherine ngayon na lang ang ipinagsisigawan ko sa kabutihan ng Panginoon, na gusto ko makita rin ng bawat isa, no, kung gano'ng kabuti ang ating Panginoon. Talagang pinaganya po una-una sa pananalita. Kaya, Amen. Panginoon, Umpisa lang po yan. Oo. So, Umpisa lang. nag-iisa po ako talaga nung sinabi, ikaw magbahagi. Talagang, talaga, inaamin ko po na nainis ako kasi wala naman talaga ako alam sa Bible. Anong alam ko? Totoo, wala pa makasandata. Kaya, pero pag makasandata, Hindi na sa pakikita. Pinadya ko ng Lord hanggang sa ngayon, nagsasalita na ako, sumobra na yung pagiging madaldal ko dahil kulang talaga yung salita ko, yung pagiging madaldal ko, kulang pa para sabihin ko sa inyo kung anong kabutihan sa akin ng Panginoon. Kahit na, di ba, hindi nyo pa nakikita, sobrang dami ng problemang pinagdadaanan ko ngayon, pero andito ako, relax lang, kumbaga sa kabataan, chill lang, di ba? Kasi alam ko, si Lord na yung gumagawa para sa akin. Kaya yun lang po yung mga nakakaranas po ng mga hindi magaganda diyang mga karamdaman, mga pagsubok, financial, di ba? Kahit sa mga mental health nila, talagang kay Lord lang po, sa pagbabasa or pakikinig lang, dun po tayo, itatouch ng Panginoon. Dun po natin mararamdaman kung gaano kabuti ang ating Panginoon, yung pagmamahal niya sa atin. Dun po tayo makakaramdam ng kapayapaan, ng pag-ibig, na hindi natin nararamdaman dito sa mundo. At hindi po tayo mabibigo kung si Hesus Kristo lang po ang ating lalapitan sa ating buhay. Marami po salamat sa bawat isa, sa mga kapatid ko dito na patuloy talaga, no, na nagiging instrumento ng Panginoon para marinig pa namin at maunawaan kung ano ba yung pinaparating ng Panginoon na mabuting balita. At yun po ang wag natin ikahiya na makinig. Una-una po, wag po tayo mahiyang makinig kasi ang pakikinig po isa yung pagpapala na unti-unti natin ipagsisigawan at makikita sa atin na nasa atin na si Kristo Jesus. Ilan po, marami po salamat sa buhay ng bawat isa at God bless po sa lahat. Purihin ng Panginoon. Glory to God. Amen. Amen. Ayan si Kuya. Nandiyan. Punong-puno ang bunganga. Ay, bunganga. Ay, okay lang po, Kuya. Ikaw muna. Sorry. No. Ko para tawagin ka. Talaga may lusot, Kuya Exuna. Kat. Ito, tatahimik na para kayo naman na. Promise, ito tahimik na talaga ako. Kayo na mga kapatid, wala po mahihiya. Amen po, amen. Amen. Ayan po, praise God. Thank you po, Sis Webster. Napakaganda po ng ating topic, talagang about the gospel.
Yan po yung una kong topic na nag-share po ako ng Facebook online. Yan po, sa live po. Talagang na-curious ako, sabi ko, pag inisip ko po ngayon, bakit yun kayang naisip kong i-share una muna? Kasi talaga wala din po ako idea, guys. Si Scotty, ibang kapatira na, ano bang alam ko sa Bible? Ba't ba yun ang na-share ko? Pero, alam niyo po, maniwala po kayo sa hindi. Kahit kayo man po, hindi nyo maunawaan talaga kung anong gagawin sa'yo ng Lord sa buhay niyo po. Pag once na tinawag ka na, you are the chosen, sabi nga po eh. Pag pinili ka na talaga niya na mag-spread ng gospel niya, wala na po talaga tayong kawala. Kaya isa po sa natutunan ko sa kwento sa Bible, si Moises po. Nung nabasa ko po to sa Exodus chapter 4 verse 2 po, nung sinugo ng Diyos si Moises, dito po nakakuha ako ng idea at saka aral po talaga. Napaka-effective na application po to sa akin kasi si Moises po ay sinugo ng Diyos para iligtas. Sabi po dito isinugo ang Moises para po iligtas yung mga po ba to, Kuya Paz? Hudyo po ba yun sila? Mga Hentel or Israelita po ba yun? Israelites. Israelites. Thank you po, Kuya Paz. Ayun, nung sinugo po siya, ang dami niya pong dahilan. Una-una po, bulol daw kasi siya, hindi siya magaling magsalita. So, naisip ko yung sarili ko. Sabi ko, paano nga po ako magsasalita? Mahihain po ako. Nahiya akong magpakita sa social media, magsalita sa maraming tao. Paano ko po i-overcome to Lord? Parang si Moises, ang dami ko pong dahilan. Pero alam niyo po, pag once na hiniling niyo po talaga kay Lord, yung Holy Spirit talaga, andun yung paggabay. Kaya kung gugustuhin mo talaga, may gagawin si Lord talaga. Pero ang kailangan po, gumalaw tayo. Hindi talaga pwedeng naka-standby lang po. Kaya sabi ni Moises, tinanong ni Moises, sabi po, balikan ko yung Exodus chapter 4 verse 2. Tinanong ni Moises, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ng mga Israelita? At hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Yun ang kanyang tanong po kasi nakailang ulit na siya na paano ako papaniwalaan? Siyempre, ang dami niya pong dahilan. Pero sabi po ng Diyos, ano yung hawak mo? Sabi niya, tanong sa kanya ni Yahweh. Sabi naman ni Moises, tungkod po ito. Sagot ni Moises, sabi niya, ihagis mo sa lupa, utos ni Yahweh. Inihagis nga ito ni Moises sa lupa at ito'y naging ahas. Kaya't siya'y tumakbong palayo. Sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan mo sa buntot ang ahas. Hinawakan niya ni Moises at ito'y naging tungkod muli. Ayun po Kaya maraming pwedeng gawin ng Diyos. Kaya praise God po talaga. Maniwala lang tayo sa kanyang utos, kagaya ni Moises. Ang dami niya pong pag-aalala, dahilan sa sarili. Pero ang Lord pala talaga nagbibigay ng guidance sa atin po. Nakagaya ni Moises, wala siyang karapatang na sa isip niya, wala siyang karapatang magbahagi ng salita ng Diyos. Pero andun po yung paggabay sa kanya. Okay pa po ba yung ko po? Yung signal ko po? Nag-google po tayo lahat. Ayun po, praise God po. Okay lang, 6 miles wala problem. Ayun po, kagaya ni Moises, ito yung nakita ko sa akin, sarili na, sabi niya, ganyan ang gagawin mo para maniwala silang nagpakita ako sa iyo, sabi ng Diyos. Kaya sabi niya, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, sabi ni Yahweh. Kaya tunay po talaga, kung sino yung Diyos na iyong pinaniniwalaan, na alam ko naman po, pare-pareho tayong naniniwala sa iisang Diyos po. Pero kagaya ni Moises, tanggalin natin yung ating mga dahilan. Marami tayong dahilan po, na bakit ako? Una din po yung tanong ko, bakit po ba ako, Lord, nandito sa fellowship na to? Bakit, Lord, napunta yung journey ko dito? Hindi ito yung parang dati po gusto ko lang naman makinig ng mga words of God. Pero hindi ko po in-expect na mag-share ako eto na in front of maraming tao na hindi ko in-expect po talaga. Pero paano ko gagawin to, Lord? Wala akong alam. Hindi ko to magagawang mag-isa. Pero kagaya ni Moises, sinamahan siya ng Diyos.
At kagaya din ng ginawa ng Diyos kay Moises, nagpakita ng mga kababalaghan, ng mga himala, para lang maniwala ang mga tao po. Ano? Kaya talagang ganun ang gagawin sa atin. Kung maniniwala po tayo, sasamahan tayo ng Diyos. Kaya sabi po, huwag tayong mahiya. Kaya yung salita na yun, una pong tumatak sa akin, tama nga naman. Ba't ko ikakahiya? Yung taong nagligtas ng buhay ko, kaya ako may kapayapaan ngayon. Bakit ko ikakahiya ang Lord Jesus Christ, kaya ako natutong magmahal? Bakit ko ikakahiya ang Lord Jesus Christ na natuto akong magpakumbaba, umunawa sa kapwa ko? Kaya yun talaga naisip ko about the gospel. Kaya sabi ko, Lord, kaya pala ito yung binigay mo sa akin munang assignment na i-share yung gospel, kasi para maunawaan ko rin po, dahil kagaya nga po ng lahat na sinasabi, umpisa pa lang wala po talaga tayong alam. Sino man sa atin, lahat po nag-umpisa. Kaya nga, naisip ko nga nun, lagi ko naririnig, mamamatay ka dito sa lupa na wala kang bitbit. Pero una po, oo nga, mamamatay nga talaga tayo, wala tayong bitbit. Pero hindi tayo sabay-sabay mamamatay. Ganon din pala pag nanganak tayo, hindi tayo sabay-sabay. Diba po, pag ipinanganak tayo sa ating nanay, hindi tayo sabay-sabay lumalabas dun sa sinapupunan ng ating ina. Ano po nangyayari? Kahit kambal, hindi sila sabay lumabas. Ibig sabihin po, hindi rin tayo sabay-sabay nag-grow. Kaya may mga panahon talaga na pwede tayong mag-grow na hindi nga pwedeng matagal ka na, kaya mas marami kang alam. So, intindihin talaga natin na ang pag-grow din natin ay nasa sa atin po. Kaya lagi natin isipin na ang Diyos na buhay ay totoo po. At minsan talaga andun yung rejection, yung regret po ng tao na ipapakita sa'yo na sino ka ba para mag-share ng gospel, at ano ka ba, parang hindi ka karapat dapat dyan para magsalita. Pero pag once na nabasa nyo na po yung Bible, yung mga disipulo po ng Lord na nagrema din sa akin na kaya nga pumunta si Jesus Christ dito para hindi para hikayatin yung mga taong walang sakit, kundi yung may mga taong may sakit. Ibig daw po sabihin nun, kaya siya napunta dito sa mundong ito, naging tao, para himukin ng mga taong makasalanan, hindi yung mga taong walang kasalanan. Kaya talaga dito po naunawaan ko, isa ako doon na makasalanan. Kaya talaga napunta si Jesus Christ sa mundo natin po. Kaya talagang kaibuti ng ating Panginoon, dahil doon pa lang sa demonstrate ni Ate Jeanette, paano siya pinako habang tinatanggal yung mga latigo sa katawan ni Jesus Christ. Tapos may mga parang may sobrang matatalim na karayom. Pag naisip mo yun sa sarili mo, kaya mo ba yun? Yung paghabang tinatanggal sa katawan, sa balat niya, sabi niya, tumatasik, di ba yung mga dugo-dugo nun? Ang sakit-sakit pa, naiyak ako, naisip ko ulit-ulit. Sabi ko, alam ko na yung kwento na to, pero pag once na may nagkwento ulit, parang nasasaktan ka na, nahihiya ka sa ginagawa mong kasalanan, tapos nire-regret mo si Lord, kinakahiya mo si Lord, yung words of God, kinakahiya mo sa bawat latigo sa Kanya, paglulura sa Kanya, hinubaran siya, yung pinatay siya sa krus, na wala siyang kasalanan, dun pa lang para nakakahiya, Tapos yung salita natin, ang taas-taas ng boses natin, pag tayo yung may meron na nasabi yung kapwa natin na hindi maganda sa atin, ang taas ng temper natin, ay nako, grabe. Isa man din po ako sa taong ganyan. Pero alam niyo po, nung once na nakilala ko si Jesus Christ, paano naging humbleness niya, yun ang una ko po nakita sa kanya, yung pagpapakumbaba, na pwede naman siyang magpakataas, kasi siya na yung pinakamataas, pero hindi niya ginawa. Bakit po? Pinakita niya kung paano magpakumbaba sa kapwa, kaya pala siya naging tao. Kaya yun po yung isang encouragement ko rin sa buhay ko, na ang tao sa salita, tama nga po yung mga share ng mga kapatiran, sobrang nakakasakit yung salita. Ako man din po ay dumana sa ganong pamamaraan, pero nung na-apply ko na to, na narinig ko yung words of God, na dapat pala pag nagsasalita tayo, tuwing binubuka natin yung bibig natin, nilalabas natin yung salita, isipin talaga natin, tama ba to? Makakasakit ba to? Pag nilabas ko to, wala nang balikan. Hindi na to maibabalik. Masasaktan lang yung kausap mo. Kaya pwede tayo mag-correct, pero kailangan talaga with control at
be humble, at andun talaga yung respect po. Minsan nadadapa tayo, pero kailangan balik ulit tayo dun sa timeline na binibigay sa atin ng Lord. Kailangan isipin natin talaga, kagaya ni Moises. Inisip ko talaga nun, hindi ko kaya Lord, ayoko mag-share talaga kasi hindi ko po naunawaan yung salita mo. Napakalalim ng mga salita mo Lord, talinghaga, sobrang matalinghaga. Ang dami mong ginagamit ng mga talinghagang salita. Hindi ko naunawaan Lord, tulungan mo po ako. Anong binasa ko to about kay Moises, ang daming ginawa ni Lord dito po sa mga Israelita. Kung mababasa at babalikan niyo po ito, ang daming mga himala na ginawa ng Lord, pero anong ginawa ng tao? Mga Israelites po, hindi maniwala kahit bigyan na sila ng mga iba-ibang himala. Hindi pa rin sila maniwala. Kaya para tayong ganun din po para talaga tayong mga katulad ng mga Israelita, matitigas ang ulo. Kagaya ko rin, alam ko na yung salita ng Lord, pero patuloy ko pa rin ginagawa yung mali. Kasi nga, hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos. At bawat salita niya dapat talaga isa sa buhay natin. Kaya isang malaking impact ko sa akin yung buhay ni Moises na naging encouragement ko po na huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot kasi kasama natin ang Lord. Yung mga agam-agam, yung dahilan natin, sarili lang natin yan. Tayong nagbibigay ng dahilan sa sarili natin na hindi ko kaya Lord. Pero ang totoo, kaya mo kasi naniniwala ka na may Diyos sa buhay mo, kapatid. Kaya alam ko po, bawat isa sa atin, hindi pa man ngayon, hindi ka pa man makapagsalita ngayon, darating ang araw, makukonvict ka rin ni Lord. Hindi ka na rin mapapakali dyan, kapatid. Para ka na rin, ay, nakukonsensya na ako, gusto ko magsalita, pero ano ba yan? Para natatakot, nahihiya ako. Ganon din po yung feeling ko ngayon. I'm so proud po na I'm the one, a child of God. Nakagaya sabi ni Sister Beth, ni Sister Bebs, talaga, sobrang nakaka-amaze yung buhay niya, na kung gaano din po siya binago, ay ganun din po ako. Hindi pa man totally 100% kasi nabubuhay pa rin tayo sa ating kasalanan na makalamuntong laman ng kasalanan po. Pero naniniwala po ako na sabi ni Sister Janet, Brother Paz, na namatay ang Jesus Christ sa atin dahil sa ating kasalanan at tinubos na tayo. At sabi niya nga po, it's finished. Kaya yun ang panghawakan natin mga kapatid. Kung ano man yung agam-agam dyan sa puso mo, nahihiya ka, okay lang yan. Darating yung time. It's time to shine na. Ikaw naman ang magsasalita. Kaya maraming salamat po sa lahat-lahat ng mga kapatiran po na nagbibigay po ng encouragement po. Kaya wag nating kalimutan na ang salita sa John 14:6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Praise God po. To God all be the glory po. Maraming salamat po. God bless you all po. Amen, amen. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos sa buhay ng ating mga kapatid, sa mga sharing niyo po. Amen. Maraming salamat. Grabe naman, di ko na makita sarili ko dito sa... Teka. Anyway, iyon. Anyway, wag na nga lang akong mag-camera. Hindi na ako makita. Okay. Ayan. Maraming salamat po, no? Nawa po ang salitang ating natanggap ngayon. Ito na magrema na isulat sa tableta ng ating mga puso, ating panghawakan. Let's use this to inspire ourselves na ayan. Lamig na si Sis Maria. Maglalakad na. Malapit lang ang kanyang work sa bahay niya Ayan. May inspired po tayo ngayon sa mga si Brother Paz. Lamig din sa loob ng bahay. Amen. Ayan po. Let's motivate ourselves by the word itself. Hindi na natin kailangan pa kung tutuusin po, no? Maraming encouragement na ibang tao. Tayo mismo, sa ginawa lang ng Diyos sa atin, sapat ng encouragement to share the good news. If we care, we will share. Amen? Kung nangyari sa buhay natin, nais din natin iparana sa buhay nila. Amen po. To God be the glory. Maraming salamat po sa bawat isa sa mga nunood ng live at manonood pa ng live mamaya. Ay, nako, eksakto si Sis Bebs. Mag-e-end na sana ako ng live ko Amen. Maraming salamat po. Sis Bebs, maraming salamat sa sharing. Salamat sa effort. Although wala ka dito, pero na-feel naman namin ng iyong presensya.
Amen. And the meaning of every word that you speak. Amen. Sige po, God bless everyone. See you po mamayang gabi. We have Dulos for Christ at sa iba pa pong mga gawain mamayang gabi. And bukas po muli, kita-kits po tayo. Ayan. To God be the glory. God bless po.